na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ayon, yung nakita na vision ni Juan ay isang babaeng patutot na nakasakay sa isang hayop na mapula na may 7 ulo at 10 sungay. Ang sabi niya kay Juan, bakit ka nang gigilala sa nakikita mo? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang hiwaga niyang babae na yan at ng hayop na kanyang sinasakyan. Nung ipaliwanag na po kung ano yung babae na yun na patutot na hinuhulaan ni Propeta Nahum at ipinakikilala sa Apokalipsis, doon sa 17-18 ay ganito po ang nakasulat. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Kung kayong maiisip na isang bayan o city, yung po salitang bayan sa Tagalog, city yun sa English. The woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Yung palang babae na yon na patutot, yung pala isang syudad na naghahari sa mga hari sa lupa. Mag-isip na kayo ng syudad na nakapaghahari pati sa mga hari sa lupa. Yung syudad na yon ang tinutukoy na patutot. Kaya po mga kababayan, hindi maiiwasan na yung pong mga corruption doon sa syudad na yon, sa isang city, ay ma-expose yun. Sabi kasi ng Diyos, ilililis ko, sabi niya doon sa babaeng patutot, ilililis ko ang laylayan ng iyong damit sa harap mo. Ipakikita ko sa mga bansa ang iyong kahubaran at sa mga kaharian ang iyong kahihiyan. Yan po ang dahil, mga kapatid, kaya ang mga bagay sa relihiyon tinatakpan, yung mga corruption itinatagong pilit. May kasabihan po ang mga tao na pwede kang makapangloko ng tao sa isang pagkakataon, pero hindi mo pwedeng lokohin ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Makakahalata sila. At sana makahalata kayo, mga kababayan, magsuri tayo. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Puntahan po natin ang Tokyo, Japan. Nandun si kapatid ni Julie Dayaw kasama ating mga panawin. Go ahead, Tokyo, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli. Narito po ang isang sa ating mga panauhin na ibig pong magtanong. Si kapatid na Virginia Yamashita, siya po ay isang Roman Catholic. Hello po, magandang araw po, Brother Eli. Itatanong ko lang po yung tungkol sa panaginip. Ikakasal daw po ako Tapos hindi naman po ako nakadamit pang kasal. Marami po mga tao na hindi po nila ako pinapansin. Ako dumaan po sa kanila, sa gitna nila. Pero bali, hindi po nila ako pinapansin. Tapos meron po isang babaeng lumapit sa akin na bakit ko daw po sinuot yung damit pang kasal, hindi pa po ako nakagayak, nakapang-ayos po. Yun po yung panaginip ko. Yun lang po ang gusto kong itanong. Ano kapatid, yung damit na pangkasal sa Biblia, simboliko yon ng mabubuting gawain. Basahin natin ang Apokalipsis 19:7. Tayo'y mga galak
at tayo'y mangagsayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya'y ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Yung korderong ikakasal si Kristo. Tapos, ang ikakasal sa kanya ay yung mga nakadamit pang kasal na mahalagang lino. Ang sabi, sa kanya, sa ikakasal kay Kristo, ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Ang ibig sabihin ng damit pangkasal ay yung matuwid na gawa, yung mga gawang ayon sa kalooban ng Diyos, mga gawang ayon sa kanyang kautusan. Maaaring totoo sa iyo yung panaginip, kapatid, na binhi niya, no? Kasi kung hindi ka pa naman kaanib sa iglesia ng Diyos, maaaring hindi mo nagagawa yung mga dapat mo talagang gawin na mga mabubuting bagay. Kasi hindi naman kita sinisisi, kasi hindi naman tinuturo sa Katoliko lahat ng kabutihang dapat gawin. Kaya lumalabas, nandoon ka sa kasalan pero hindi ka nakadamit pang kasal. Tapos nung magsuot ka naman ng damit pang kasal, may nagsabi naman sa'yo, ba't mo naman sinuot yan, di ka pa naman nakahanda. Ang ibig sabihin nung yung panaginip, kailangan maghanda ka. At sa madaling panahon, pag nahanda ka na, isuot mo na yung damit pang kasal. Sana mangyari sa'yo yung panaginip mo, kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu. Sa mga taga Tokyo, Japan, maraming salamat po sa inyong pagpunta sa ating po. Dating daan Worldwide Bible Exposition. Puntahan muna natin ang Virac, Catanduanes. Nandun si kapatid na Lito Kama. Go ahead, Catanduanes. Kapatid na Eli, narito po ang magtatanong si kapatid na Levi Bonifacio Vicena, isang Roman Catholic at 23 years old po siya. Ito po siya. Ang tanong ko po ay base lang sa status ng buhay ng tao, kagaya ko. 23 years old, ang trabaho ko ngayon nasa engineering department. Tsaka ko ay ito. Base po sa mga nabasa ko sa Biblia, yung pangalan ko na Levi, L-E-V-I, po ang koneksyon ng pangalan ko na asusulat sa Biblia ni Moises. Tsaka doon nga po pala sa pantas, yung 3 hari, tama po kayo, 3 pantas yon na lalaki. Base sa nabasa ko noon hanggang ngayon. Kasi sa 3 persona, yung 3 persona na yan, talagang iisa lang yan. The great God, the greatest of all, the best, the only one God we trust. Yan ang aking base sa nabasa ko sa Biblia, kinalakhan ko, sabi ng mga lolo ko, lola ko, base parang yun yung tanong ko. Paano nyo naman masasabi na sa 3 pantas na yon nagkatagpo sila, nagkatagpo, iisang lugar, wala silang mapahingahan siguro, o naghanap sila ng matutuluyan, naadaan sila sa isang kaya nga may Christmas, Kristo, yung panahon na sinilang si Jesus Christ. Yun lang, parang mali po kasi may mali kayong nasabi na yung lugar, yung pangalan, yung lugar at saka yung pangalan. Sa lugar, di ba, yung Israel, yung Palestine, left, right. Saka yung destiny, yung location talaga niya, from East, Palestine,
Israel left, di ba? Yun po yun. Kung ano-ano na lang nabasa ko eh, parang researcher ako. Ngayon, ang akin lang tanong ko, yung ito nga, paano nagkaroon ng connection, pangalan ko, kay Moises, na ang aklat, Levitico sa Tagalog. Yun lang po. Salamat. Sige, salamat din kapatid sa pagdalo mo. Unang-una, hindi dahil nagkapareho ang pangalan ninyo sa Biblia ay may koneksyon na yon. Kasi alam mo kapatid, meron kasing akong kilala, Jesus. Pangalan niya pareho ni Cristo, pero lasenggo, magnanakaw pa. No? Kaya hindi dahil sa pangalan niyang Jesus, kukonekta mo na siya kay Cristo. Yun nga meron kaming kapitbahay nung araw, bata pa po ako noon, doon sa tindahan ni Aling Maria, yung nagtitinda ng mga kakanin sa amin. Meron siyang pamangkin, ang pangalan Jesus. Ang sabi ba naman nung minsan, kasi nagluluto siya, mahuhuli sa merienda, sabi, Jesus! Dali-dali mo, napakatanga mo! Sabi ko, kung yun ikukonekta mo kay Jesus, napakatanga namang Jesus noon. Na nung utusan kaya pala hindi bumabalik, nadapa. Kasi bago siya pinaalis, sabi nung lola niya, eto, 2 baso. Isang baso toyo, bibili ka na toyo. Kay Kiwa. Yung Kiwa, yung inchik dun sa tabi namin. Itong 1 baso, naman, bibili ka ng suka. Ayun. Gis na toyo, gis na suka. Yun ang bibili niya. Yung pinsa ko, nagtatatakbo, nadapa. Hindi naman daw nabasag yung baso. Kaya lang, ang tagal-tagal di bumabalik. Pinuntahan ng matanda. Sabi, ba't ang tagal-tagal mo? Sabi gano'n. Kasi umiiyak. Kasi po, Lola, nadapa ako, nahulog yung 2 gis at saka 2 baso. Hindi ko po ngayon matandaan kung alin dito yung para sa suka at kung alin yung para sa toyo. Parehong gis Hindi niya raw matandaan yung gis na para sa toyo at yung gis na para sa suka. Ang ginawa ng lola ko, piningot. Jesus, napakatanga mo! Namin gano'n. Ayun, yun ang kwento ng pangalan. Hindi ko mo magkapareho ng pangalan, pareho na o may kaugnayan na. Parang ako rin, meron akong kapangalan sa Biblia, si Propeta Eliseo. Pero hindi ko inuugnay yung sarili ko kay Propeta Eliseo. Iba kasi siya, iba naman ako. Nabuhay siya, libu-libong taon na nakakaraan, ako naman ngayon pa lang nabuhay. Ganon din kapatid, yung pangalan mo na Levi, isa yan sa mga anak ni Jacob, ang tinatawag na Israel. Isa sa mga anak niya si Levi. Kaya nung sabihin dun sa Apokalipsis Kapitulo 7, merong lahi ni Levi, merong lahi ni Huda, may lahi ni Ruben, may lahi ni Gad, ni Naphtali, etc. etc. Hindi ibig sabihin na ikaw yon dahil masama namang sabihin kung ikaw yung Levi na yon dahil nabuhay yon libu-libong taon na nakakaraan. Hindi naman yung sinasabi ko kanina na pinuna mo tungkol sa 3 pantas ka mo. Wala akong sinabing 3 pantas. Wala kasi sa Bibliang 3 pantas. Ang nakalagay, mga pantas. Pag sinabing mga pantas, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4, pwedeng 5. Kasi nakasulat, mga pantas. Wala yung definite na number na 3. Wala yun. Sa lahat ng Biblia, wala yun. We 3 kings of Orient are. Mali po sa Biblia yan. Wala po nakalagay na 3 kings. Ano nakalagay na 3 wise men? Nakalagay po ay wise men.